morning sa ating lahat. Muli, pakibati natin ang lahat ng mga tatay na nandito. Happy Father's Day. In a very special way, I would like to greet my Papa. Happy Father's Day, Pa. Nasa kalahati na po tayo ng taong 2026. First half of the year, check, tapos na. Now, we are already going to the second half of the 2026. Ang bilis, daming nangyari, maraming eksena, lahat ng mga klase ng genre ng drama nangyari. Comedy, horror, at kung ano-ano pa na malamay aksyon. Pero ang Diyos, bago tayo magtungo sa ikalawang kalahati ng taong 2026, ang Diyos may iisang mensahe para sa ating lahat. Pero bago muna yan natin malaman, alalahanin natin kung ano ang tinutumbok ng ating mga pagbasa sa linggo na ito. Sa ating mga pagbasa, 3 ang kinakatakutan natin. I know many of us have phobias. Takot sa aso, takot sa palaka, takot sa gagamba, yung iba, takot sa matataas na lugar, takot na kung ano-anong pamanian. Pero may 3 tayong kinakatakutan, 3 M. Himay-himayin natin. Ang una nating kinakatakutan ay takot tayong masaktan. Sino dito ang takot masaktan? Sa ating unang pagbasa, narinig natin na si Propeta Jeremiah ay may pagpaplano na sa kanyang uusigin at papatayin na siya. Hindi na lang ito chismis. Ito'y nangyayari na. They were already planning to kill the prophet Jeremiah. Ano ba kasing ginawa ni Propetang Jeremias kung bakit gusto siyang ipapatay ng bayan ng Israel? May isa siyang tungkulin. At ano yun? Magsabi ng katotohanan. He said the truth, he proclaimed God, at yun ang kanyang consequence. But dear brothers and sisters, truth hurts. Ang katotohanan kadalasan masakit. But this is also another sad reality. If truth hurts, also with the one who said the truth might get hurt. Hindi lang yung katotohanan ang masakit, pati rin yung nagsabi ng katotohanan, panigurado masasaktan. Sa ating lahat, na dapat matagal nang magsabi ng totoo, pero takot masaktan, ay magsabi ng katotohanan. Ang Diyos pinapaalala sa ating ebanghelyo, do not be afraid of those who kill the body, but cannot kill the soul. Ang paalala sa atin ng Diyos, huwag matakot masaktan, lalo na kung nagsasabi ka ng katotohanan. Huwag matakot masaktan kung nasa tama ka naman. Huwag matakot masaktan dahil may tama kang pinaninindigan. Truth hurts. But also, dear brothers and sisters, the Lord is assuring us, huwag matakot. Mas matakot ba dapat tayo sa ating pag-aalala sa ating kaluluwa? Ang una nating kinakatakutan ay takot tayong masaktan. Ang ikalawa nating kinakatakutan ay takot tayong mawalan. Takot masaktan, takot mawalan. Ano pa yung mga bagay-bagay na nawala na sa inyo? Maliban ang kayamanan. Panigurado ako, yung ilan sa inyo, nawawalan na rin ng mga kung ano-ano pang mahahalagang bagay. Cellphone, devices, mga kayamanan. Pero may isa rin katotohanan, yung ating kabataan, in terms of age, tumatanda ka na rin,
hindi ka na nagiging bata pa. But the Lord is telling us today, huwag matakot mawalan. Kaya sige mga bata, kalabitin niyo mga tatay ninyo. Sabihin niyo sa kanya ngayong araw na ito, huwag matakot mawalan. Penge ng pera dyan. The Lord is assuring us today, even all the hairs of our head are counted. Bilang ng Diyos, ang meron man tayo, buhok man o ano paman diyan. Isa lang ang tinuturo sa atin ng Diyos, mahalaga tayo sa Kanya. Takot tayong masaktan, takot tayong mawalan. Ang ikatlong kinakatakutan natin ay takot tayong maniwala ulit. Takot tayong masaktan, takot tayong mawalan, takot tayong maniwala ulit. Sino dito sa atin ang mga pinaasa na? Sino sa atin dito ang umaasa pa? Nawang sagot niyo, ako pa rin, Father. Dahil ang Diyos sinuturo sa ating ngayong araw, maniwala ulit. In our gospel today, Jesus said, "You're worth more than many sparrows." Mas mahalaga pa tayo sa mga ibon. Mas importante pa tayo sa anumang bagay. Dahil ang Diyos, tayo ay Kanyang pinaniniwalaan lagi. Yes, it's true, we believe in God. But also in reality, God also believes on us. Paminsan-minsan, bigyan mong sarili mo ng pag-iimportansya. Kung believe tayo sa Diyos, ang Diyos believe din siya sa iyo. So dear brothers and sisters, allow yourself today that at times stop yourself. Ang Diyos naniniwala sa sarili ko ring kakayahan. Takot tayong masaktan, takot tayong mawalan, takot tayong maniwala ulit. Pero ang Diyos ang solusyon sa mga ito. But as we face the reality of our fears, allow ourselves to acknowledge one important lesson. And what is that? Sabi ni Nelson Mandela, "I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear." Iklihan ko na nga sa Pilipino. Ano ba ang ibig sabihin ng katapangan? Ang ibig sabihin ng katapangan ayon kay Nelson Mandela, ang katapangan ay hindi kawalan ng takot, kundi ang pagwawagi laban dito. Ano yung mga kinakatakutan mo? Diyos ang bahala sa iyo. Amen.